Huwag mainip, sundin ang proseso para siguradong kalaboso. Yan po ay sinabi ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maganda na muling nagising ang mga Pilipino kasi sa isyu ng korupsyon. Para kasing sa mahabang panahon ay tila nagiging manhid na ang marami nating mga kababayan. Marahil dahil sa kanilang palagay, tila wala namang nangyayari sa mga kaso ng korupsyon, lalo na kung ang mga sangkot ay malalaking pangalan po sa politika. Hindi naman natin sila masisisi. Ang issue po ng korupsyon bayan sa Pilipinas matagal ang problema. At ito ay isa sa pinakaseryosong dahilan ng kahirapan, pati na rin sa laging nauunsyaming pag-unlad ng ekonomiya. Kaya't ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos, bumibilang na ang dekada. Kaya siguro hindi siya nakatiis. At siya na mismo ang nagbulgar na mga katiwalian sa flood control projects ng DPWH na makarating sa kanyang kaalaman ng mga ito. Siya mismo ang pumukaw sa tila natutulog na damdamin ng mga Pilipino ngayon tungkol sa korupsyon. At nagsabing hindi maaaring magpatuloy ito. Kailangan tuldukan. Yun nga lang, dahil muli ay may mga nabanggit na pangalan na makapangyarihan ang sangkot. Sumisigaw ang marami sa ating mga kababayan ngayon ng mabilis na hustisya. Ikulong agad ang mga may sala at bawiin ang nakaw na yaman. At muli rin naging kaliwat kanan ang mga kilos protesta. Tama rin. Ay kailangan ding gisingin ang buong gobyerno para gumawa ng kaukulang aksyon. Kailangan ding maging mapanuri ang ating mga kababayan sa pagsama sa mga kilos protesta. Lalo na't may mga mangilan-ngilan na ginagamit din ang mga rally para sa pansariling interes. Hindi para po isulong ang tamang layunin na mapanagot ang mga tiwali at mawakasan ang paglustay ng pera ng bayan. Hindi lahat ng kilos protesta ay may katuturan. Hindi lahat po ng kilos protesta ay may tamang layunin. Lalo na yung nauuwi sa karahasan o yung lumalabag sa karapatan ng ibang tao. Diba yung rally nung nakaraan diyan sa Maynila, mandami ho nanggugulo doon. O yung para lang ipakita na may suporta pa sila sa taong bayan gayong maliwanag na nilalangaw, hindi lang dahil walang nagpupunta kundi dahil yung kanilang ipinaglalaban ay nangangamoy rin sa isyu ng korupsyon. Ano kaya mangyayari sa Farmally? Dapat may naghihimas ng rehas na ngayon at hindi nagsasalansan pa rin ang dinakaw na pera hanggang ngayon? May mas masahol pa ba sa pangungurakot sa panahon na isang pandemya? O may hakbang na yata ang ombudsman dito po sa isyu ng Farmally? Bubuhayin muli. O kaya yung protestang inorganisa ng mga KSP? Yung tipong comedy dahil pinagtatawanan? Dapat naman kasi yung pagtawanan dahil katawa-tawa. But seriously, bayan, ngayong umuusad ng seryosong investigasyon at umiikot na ang gulong ng hustisya, panahon na rin sigurong bawasan na ang mga protesta. Hindi dahil sa ayaw natin na protesta, balaga po ang pagpapahayag ng protesta sa isang demokrasya. Ngayon, kailangan din nating timbangin ang bawat pagkilos sa pangkalahatang kalagayan po ng bayan, pati na ng ating ekonomiya. Tulad ng epekto po ng korupsyon. Isipin din po natin ang epekto ng mga kilos protesta sa ating mga ekonomiya, lalo na ngayong panahon ng sunod-sunod na kalamidad, bagyo, lindol. Sa ICI naman, halos isang buwan pa lamang ang ICI, mula nang ito ay mabuo at simulang magtrabaho, dalawa ang ipinupukol na issue sa ICI. Una, tila babagal daw kumilos. Pangalawa, may mga humihiling na gawing open to the public ang lahat po ng pagdinig na ginagawa nito para daw may transparency. Pero ang tanong, teka lang una, ang ICI ay hindi korte na dapat open to the public ang hearing. Kahit nga korte, may mga pagkakataon na sarado po sa publikong hearing. Hindi rin mistulang Kamara de Representante o Senado ang ICI na naka-livestream ang mga pagdinig at session. Kahit na minsan ay ginagamit ang mga ito para sa political grandstanding at hindi
isang layuning may labas ng katotohanan. Ang ICI isang fact-finding o investigative body ng layunin ay makakalap na sapat na datos, impormasyon, dokumento, ebidensya at testimonya na maaaring gamitin. Para sampahan ng kaukulang reklamo ang mga sangkot sa katiwalian. Hindi sa lahat, yung mga may kinalaman sa flood control anomaly. Dahil dito, hindi kinakailangan bawat pagdinig, bawat pagkilos sa pag-iimbestiga ay bukas sa publiko o sa media ngalan o sa ngalan umano ng transparency. Bakit? Tatanong, bakit ka mo? Dahil fact-finding. Walang kasiguraduhan na bawat impormasyon, bawat dokumento o bawat testimonya ay kumpirmado na agad. At may tinatawag na probative value. Makatutulong sa kaso. Marami kailangan ng substantiation, verification, validation. Hindi nararapat na isa publiko agad-agad. Pero higit sa lahat, may mga ebidensya, mababanggit na dokumento at kung nasaan, mga taong pwedeng tawaging testigo pagdating sa pagsasampa ng kaso na kailangan protektahan. Dahil, bayan, kung lahat yan ay masa sa publiko, hindi natin malalaman. Habang nasa kapangyarihan na may kinalaman sa anomalya, kung ano mga ebidensya, testigo ang nakakala po ng ICI. Kung alam nila, makakagawa sila ng paraan na mawalang ebidensya, mabili, o ma-intimidate. Ang testigo di kaya, huwag naman sana ay ipapatay pa ang testigo. Yan ang iniiwasan natin Kaya maling-mali na sa larangan po ng isang investigation of fact-finding, ito pong panawagan na dapat lahat isa publiko in the name of transparency. Sa isang tunay na investigasyon na layuning papanagutin ang lahat na dapat managot, lalo na yung mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ika nga, it pays well. It pays well to have some level of secrecy. Kung open to the public, lahat, that kind of fact-finding or investigation, para yung show tulad ng mga investigasyon sa Kongreso. Alam niyo sa Amerika po, ang mga tawag nito, yung mga grand jury investigation ay sinasagawa behind closed door. Para hindi po ma-impluwensyahan kung sino-sino. Ma-preserve yung mga ebidensya. Maprotektahan ng mga testigo. Kaya, konting hinay-hinay lang at bigyan natin ng pagkakataon ang ICI na gawin ang kanilang trabaho. Wala pa nga isang buwan, marami na rin nagawa. Ano ang kailangan mo para magtayo ng isang opisina ng gobyerno, isang komisyon, maging realistic? Yan po, So una, kailangan mo ng opisina. Kailangan mo ng mga kagamitan sa opisina. Kailangan mo ng mga tao. Kailangan naman yung mga 3 miyembro ng komisyon ay isang executive director, tao mo. Kailangan mong gumawa ng mga rules of procedures. Sistema kung paano isasagawa ng misyon at tungkulin. Kailangan mong makipag-ugnayan. Sa iba mga ahensya ng gobyerno and establish working relations and procedures. No matter how quick to draw you are, ito lang, ang bibilang ka na ng araw. Pero, ito ICI, pangalawang araw pa lang, wala pang opisina, naka-recover na ng mamahaling sasakyan, di ba? Mula sa isa sa masangkot sa anomalya, nadagdagan pa ng 2. Inara pa na mabuti mga unang dokumentong nakalap kasamang 12,000 ba yun? Na mga report? Galing sa sumbong sa Pangulo website. Okay, magsumbong pa kayo dun. At pag-ugnayan pa sa DOJ at Ombudsman para maiwasan ng overlapping. Maiwasan ng overlapping ng investigation at mabigyan po ng prioridad. Ang high priority cases gaya ng Ghost Project. Nakipag-ugnayan sa Commission on Audit para po sa fraud audit na magpapalakas sa mga kasong maring sampa. Bayan, tutukan natin ito. Ang nais po ng pamahalaan, nais po ng Pangulong Bongbong Marcos, huwag ho mainip, makukulong ho ang mga taong sangkot sa anomalya. Si Aljo Bendijo sa DCXL News.